Kamusta na po kayong lahat and welcome back to my channel. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po muna tayo kay Cesar Liamig ng Apayao Province, kay Mami PR ng Lebanon at kay Michi Sagban. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking munting channel. Okay, meron po akong nabasang nakakatakot na balita galing sa Politico. Ang headline, Hell hath no fury than a woman scorned. Sara Duterte, hindi po talaga ako magpapatawad. Naku, nakakatakot ito. Ano to, banta na naman kaya ito ni Sara Duterte? Hindi kaya meron siyang kakausapin na naman? At sino kaya yung sinasabi niyang hindi niya mapapatawad? Basahin ko po yung balita. Vice President Sara Duterte would neither forgive nor forget. Duterte made it clear to her enemies once again that there will be hell to pay after an impeachment complaint was filed against her in the House of Representatives. So, ang ibig sabihin kaya ni Sara Duterte dito, yung mga nag-file ng impeachment case sa kanya, sila ang hindi niya mapapatawad at hindi makakalimutan. Dahil nilinaw ni Duterte sa kanyang mga kalaban, there will be hell to pay. Nako, patay. Huwag po natin kakalimutan yung sinabi ni Sara Duterte na siya ang presidente ng impyerno. Kaya ito nga, sabi niya, there will be hell to pay. Nako, magkwidaw-kwidaw na kayong mga kalaban ni Sara Duterte. Hindi siya magpapatawad. Visiting the province of Ifugao on Wednesday as part of the Office of the Vice President's anniversary celebration, the Vice President reminded the audience that Christmas is the season for giving and loving. She, however, said she is an exception to observing kindness during the Yuletide season. Sabi ni Sara Duterte, dahil ako ay Vice President, kailangan kong sabihin sa inyo na yan ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Eliciting laughter from the audience. Ano kayang klaseng laughter ito na ibinigay ng audience kay Sara Duterte? Hindi kaya may kasamang pag-iling ng ulo? Duterte said, there is no single way of dealing with anger. Sabi niya, meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na sa hukay ang galit. So nakita niyo po, ito ba ang klase ng presidente na ipinagdarasal pa ng kanyang mga supporters? Then may nababasa ako, let's pray for VP Sara. Paano nyo ipagdarasal ang isang taong ganito na hindi marunong magpatawad at nagbabanta pa na lagot kayo, kayong mga kumalaban sa akin, kayong mga nag-file ng impeachment, hindi ko kayo mapapatawad. Ito ang gusto nyo maging presidente? Well, sa bagay, hindi na po magkakatotoo itong pinapangarap ng mga supporters ni Sara Duterte. Kahit nadalin niya na sa hukay yung kanyang galit, wala na pong pakialam ang karamihan ng mga Pilipino. Dahil kung sinasabi ni Sara Duterte na siya ay galit at hindi siya magpapatawad, tanungin mo kaya ang taong bayan kung ikaw ay mapapatawad nila sa ginawa mo. Doon sa mga nagtatanggol kay Sara Duterte, ito ang pinagtatanggol ninyo, ang nagwaldas ng kaba ng bayan at hindi man lang maipaliwanag. Ito ang iniidolo ninyo. Tapos sa kanya pang mga speeches, ang hilig niyang mag-gaslight. Pero bumabalik naman sa kanya lahat. At kung siya itong sinasabi niyang dinadala sa hukay ang galit, huwag ka mag-alala dahil yan din ang gagawin ng mga taong ayaw na sayo at ng majority ng taong bayan na galit na sayo. Nakakapagtaka itong mga supporters mo. Well, hindi po natin sila masisisi. Kanya-kanya po yan. Kung para sa inyo, tama pa rin ang ginagawa ni Sara Duterte, wala na kami magagawa niyan. Kami dilat ang aming mga mata. Kung hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala ang pera ng bayan, paano kami magtitiwala sa iyo? At paano mo pagkakatiwalaan ang isang tao na nagbabanta sa buhay ng ating presidente? At ngayon, para na naman itong pagbabanta na ang kanyang mga kalaban ay hindi niya mapapatawad. So anong ibig niya sabihin? Kapag siya ang naging presidente, sa bagay, hindi na po magiging presidente si Sara Duterte. Ayan, babalikan ko itong sinabi kong ito, na para sa akin,
she is not fit to be the President of the Philippines. Mahirap po yung ganyan. May tantrums, masyadong bilib sa sarili na akala mo siya ang laging tama. Ang hilig manisi, ang hilig magturo, pero hindi niya makita yung mga anomalyang ginawa niya. Dagdag pa nito, paano niya mapapaliwanag si Mary Grace Piatos na sinabi ng otoridad na walang record si Mary Grace Piatos sa PSA. Pagkakaalam ko, ni walang pangalan na Mary Grace Piatos sa namatay na o sa nag-asawa. Wala pong Mary Grace Piatos. So ano yung sinasabi ni Mrs. Acosta ba yun? Na meron daw Mary Grace Piatos sa Davao? So ibig sabihin, sa Davao pero siyang papeles, sa national, wala. Hindi na mapapaikot ni Sara Duterte ang taong bayan. Galit na po. Kaya nga sa nakakarami, kahit na nakiusap na si President Bongbong Marcos sa mga kongresista na wag na ituloy ang impeachment, mukhang hindi po matatanggap ng taong bayan yan. Para sa kanila, and I for one, gusto kong matuloy ang impeachment. Para magkaalaman. Bakit siya magagalit kung wala siyang kasalanan? Bakit siya magbabanta ng ganito na hindi siya marunong magpatawad? Sa bagay, hindi po kailangan ng mga kumakalaban kay Sara Duterte ang kanyang kapatawaran dahil nakikita po ng taong bayan kung sino ang nasa tama. Tapos ito, magsasalita si Sara Duterte na hindi niya mapapatawad yung kanyang mga kalaban, lalo na dito sa mga nag-file ng impeachment case. Nako, paano ba yan? Bukod po dun sa dalawang impeachment case na na-file na, mukhang meron pa pong darating. Dahil sabi po dito sa GMA News, House SecGen expects more impeachment suits versus VP Sara. House Secretary General Reginald Velasco has not transmitted the two impeachment complaints already filed in the House of Representatives against Vice President Sara Duterte as he anticipates more complaints will be filed. Sagot kasi ni Velasco sa isang interview kung na-transmit na yung mga impeachment complaints sa House of Representatives, sabi niya, hindi pa, kasi may balita kami na may mga magfa-file pa. So para isang transmittal na lang kay Speaker, may mga congressman na kumausap sa akin na meron daw silang pinag-iisipang i-file o i-endorse, kaya on hold kami rito. Naghihintay kami, dagdag pa ni Velasco. The Secretary General clarified that there was no request to delay the transmittal. He said it was his decision. Velasco, however, does not know when the other impeachment complaints will be filed, but all impeachment complaints will be transmitted to the office of the Speaker next week, a week before Congress goes on recess. I think as early as next week, we will transmit it to the Speaker's office. Well, paano ba yan? Bukod sa mga impeachment complaints, mukhang madadagdagan din ang kaso ni Sara Duterte sa korte. Dahil sabi po sa GMA News, PNP eyes more cases versus Sara Duterte and others. After filing complaints for direct assault, disobedience, and grave coercion against Vice President Sara Duterte and others, the Philippine National Police said that more cases will be filed following the recent turn of events. Nako, ang dami nang hindi mapapatawad ni Sara Duterte. So doon sa mga nagsasabing, let us pray for Sara Duterte, tama po yan. Ipagdasal nyo po ang ating Vice Presidente na mabuksan ang kanyang isipan at mabigyan ng kalinawan. At maisip-isip naman niya that she is not above the law and she is not above anybody else. Kasi sa mga galawan ni Vice President Sara, pinapakita niya na siya talaga ang pambansang bratinela ng Pilipinas na akala mo hindi siya pwedeng magkamali at wala ng iba pang tao ang mas tatalino pa sa kanya na akala mo nasa kanya na lahat ng kasagutan ng mga problema ng bansa. So kung sinasabi ni Sara Duterte na hindi siya makakapagpatawad, tanungin nga natin ang ating mga kababayan, kayo ba, mapapatawad nyo ba si Sara Duterte? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.